Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok ang lahat ng ahensya ng gobyerno para agad na maiparating ang tulong sa mga apektado ng Bagyong Tino. Partikular na dyan sa Eastern Visayas na matinding binayo ng bagyo. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ng mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, patuloy na pinababantayan ng Pangulo ang epekto ng naturang bagyo kung saan libo-libong mga kababayan natin ang naapektuhan. Ikinalugod din daw ng Pangulo na agarang nakapagsagawa ng preemptive evacuation para sa kaligtasan ng mga residente. Siniguro rin ng punong ehekutibo na nakahanda ang mabilis na pamamahagi ng mga family food pack ng DSWD para sa mga nasalanta. Ang DSWD ay nakapag-preposition na ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar na handa ng ipamahagi. Ang DOE at NEA ay tumutugon na sa mga ulat ng power outages, habang ang DPWH at MMDA ay nagpapakilos ng mga clearing teams para linisin ang mga daan. Tutungo rin ang ilang miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Hinimok din ng Pangulo ang mga residente na sumunod sa kautusan ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan, kasabay ang pagtiyak na handa ang pamahalaan para rumisponde. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Manatiling alerto at makinig sa abiso ng inyong mga lokal na opisyal. Sa datos ng Office of Civil Defense, 17,000 na pamilya ang apektado ng bagyong katumbas ng 60,000 na katao. At dahil agad na ipinatupad ang preemptive evacuation, aabot na raw sa 129,700 families o 387,000 individuals ang agarang nailikas at nananatili ngayon sa mga evacuation centers sa iba't ibang lugar. Patungkol sa supply ng kuryente, mula sa 57 electric cooperatives, 8 ay no power, 15 ang partially no power, 18 ang operational at patuloy na isinasagawa ang restoration efforts sa mga apektadong lugar. Patuloy ding bineberipika ang napabalitang namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino. Siniguro rin ng ahensya na sapat ang kanilang quick response fund sa harap ng magkakasunod na kalamidad. Palabas na po ng kautusan ng ating mahal na Pangulo na magdagdag na po, mag-replenish na dun sa ating QRF. So as of now, as we speak, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo, if in case mas mabawasan pa ito, that our government and then the President will be able to replenish that. Angelique, sa ngayon ay hindi pa maibigay ng Department of Agriculture yung halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil patuloy pa nga raw yung ginagawa nilang assessment. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.